we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Rider na nakabangga sa 67 anyos na pedestrian sa Lipa City, nahuli na. Magsasaka sa Perez, Quezon, patay ng tamaan ng kidlat. Bilang ng mga tinamaan ng dengue sa Calabarzon, pumalo na sa mahigit 14,000. At maulang panahon nararanasan sa ilang lugar sa Batangas ngayong araw. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Itinaas ng Pag-asa ang yellow rainfall warning sa Batangas kung saan nararanasan ang maulang panahon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Basang kalsada ang kailangang bagtasin ng maraming motorista sa Lipa City, Batangas kaninang umaga. Maulap ang kalangitan at tuloy-tuloy na mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan ang nararanasan sa lungsod. Southwest monsoon o habagat ang umiiral na weather system sa Calabarzon ayon sa Pag-asa. Itinaas ng Pag-asa ang yellow alert warning sa Batangas. Sa kasalukuyan po, meron po tayong malawak na rain-bearing clouds po na papasok po sa area po ng Batangas, which is extended po hanggang sa area po ng Mindoro. Wala raw na monitor ang Lipa CDRRMO ng pagbaha sa lungsod. Ang masungit na panahon, asahan daw hanggang mamayang gabi. Sa ngayon po, monitor pa po natin yung weather situation po. So, pero possible po na hanggang ngayong araw po mararanasan po yung mga ganitong malakas na pagulan po. Makulimlim hanggang sa maulang panahon din ang nararanasan sa Batangas City simula pa madaling araw. Wala ring na-monitor ang mga pagbaha sa lungsod. Walang nakikita ang Pag-asa na bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR hanggang matapos ang buwan ng Agosto. Ang payo ng State Weather Bureau sa publiko, mag-ingat sa paglabas ng bahay, magdala ng pananggalang sa ulan o di kaya'y manatili na lang sa bahay kung walang importanteng lakad. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, inulan ang malaking bahagi ng bansa simula kagabi hanggang kaninang umaga at posibleng maulit yan sa mga susunod na oras. Walang bagyo, pero habagat pa rin ang iiral at makakaapekto lalo na sa may Central at Southern Luzon, pati sa Visayas. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa na maranasan pa rin ang ulan sa Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, Mindoro Provinces, Palawan at Marinduque. May malalakas na ulan sa ilang lugar na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nahuli na ang rider na nakabangga sa 67 anyos na pedestrian sa Lipa City, Batangas. Tutukan sa follow-up report ni Paul Hernandez. Nahanap na ang rider na nakabangga sa lalaking pedestrian sa Lipa City nitong Lunes. Tumatawid ang 67 anyos na lalaki nang mabundol siya ng paparating na motorsiklo na agad ding umalis. Nasawi ang pedestrian sa insidente. Sa follow-up operation, natunto ng mga pulis hating gabi kanina ang rider sa bahay nito sa Barangay Timbugan, Rosario, Batangas. Through CCTV, nakilala natin yung suspect at na-identify. Dadat na po siya ng tropa doon. Sumama na po siya ng maayos. Walang pahayag sa kamera ang rider. Pero ayon sa kanya, natakot siya kaya agad siyang umalis matapos makadisgrasya. Desidido naman ang pamilya ng nasawi na ituloy ang kaso laban sa rider. Mabibigyan ng hustisya at matatahimik na ang kanyang kaluluwa. Mananagot na ang dapat managot. Kasi medyo pinahirapan nyo kami. Ang pagtitriso sa kanya. Isasalang sa inquest proceedings ang rider ngayong araw. Sa Setyembre 3, nakatakdang ilibing ang nasawing biktima. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 2 katao nang bumangga ang isang SUV sa poste ng kuryente sa San Juan, Batangas. Ang 7 barangay sa bayan at ilang lugar sa katabing bayan ng Lubo pansamantala ring nawala ng supply ng kuryente dahil sa aksidente. Ang detalye sa report ni Denise Abante.
Diretso sa kanal ang SUV na ito sa bahagi ng Barangay Bataan, San Juan, Batangas nang mawalan ng kontrol ang driver sa minamanehong sasakyan pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Sa investigasyon ng San Juan PNP mula sa Lipa City ang SUV at susundo lang daw sana sa mga kaanak na nasa isang resort sa Barangay Laia. Posible raw na hindi kabisado ng driver ang daan kaya nangyari ang insidente. Doon po sa lugar na yon, medyo po pahahon at saka bababa, palusong, ganon. At malapit po yun sa may tulay. Kaya hindi po siya masyadong familiar sa daan. Kaya public niya po pakanan. Yung manibela, hanggang sa nawalan po siya ng control, tumama po sa gutter ng sidewalk. Hanggang sa bumangga na po doon sa poste at dumiretso po doon sa bahay po. Sugatan ng dalawang sakay ng SUV na kaagad dinala sa pagamutan. Ang poste ng kuryente naputol kaya 7 barangay sa bayan ng San Juan ang pansamantalang nawalan ng kuryente. Gayon din ang 2 pang barangay sa bayan ng Lubo. Nagkakaroon na rin daw ng pag-uusap sa pagitan ng may-ari ng bahay na nadamay at driver ng SUV. Abiso ng pulisya sa mga motorista. Sundin lang po natin yung ating patrolling po, nagpagdaan-daan po tayo. Lalo na kung hindi natin kabisado po yung daan, akala natin tuwid yung daan, yun pala ay merong paahon, saka pababa, ganon. Napipet kung mawalan po tayo ng control, katulad po na mangyari po dito. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng mga sakay ng SUV, gayon din ang may-ari ng bahay. Inaayos na rin ng mga kawani ng Batelec 2 ang naputol na poste at inaasahang maibabalik din ngayong araw ang supply ng kuryente sa mga apektadong barangay. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Walang pasok. Ala! Hindi ko alam. Siya na lang. Walang kami. Bakit sir? Madali namang habulin yun pagkatapos na mag-aral. Nice. Walang pasok. Bakit? Masakit pag walang kami. Walang pasok. Bakit? Sanay na ako masaktan eh. Actually, wala pong kami. Bakit? Kasi pag po may pasok, may matututunan. Wow! Walang pasok. May boyfriend. Walang pasok na lang po. May love life. Ay, sarap. Hindi po. Walang pasok po. Siyempre, nakapagpahinga po sa bahay, ganun. Walang pasok. Bakit po? Oo. Bakit sir, mas gusto mong walang pasok? Kasi para mapag-relax. Walang pasok, mahirap pag walang kami. Bakit? Siyempre masakit yun, malungkot. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 59 anyos na magsasaka sa Perez, Quezon matapos tamaan ng kidlat. Nakatutok si Paul Hernandez. Baka sa puno ng niyog ang pagtama ng kidlat sa Barangay Mainit Sur, Perez, Quezon. Alas 3 ng hapon nitong linggo, namatay ang 59 anyos na magsasaka na nakatayo lang noon sa tabi ng puno. Panampong yun ay maulan, ay ang po doon ay sumilong siya malapit sa tabi po ng nyog, ng puno ng nyog. Yun po yung tinamaan ng kidlat. Yung po mga katabing mga dahon, mga halaman na sunog. Batay sa investigasyon, nagpaalam sa asawa ang biktima para manguha raw ng nyog na lulutuin sa hapunan. Nagtaka raw ang mga kaanak na hindi pa bumabalik sa bahay ang biktima. Sinisikap mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng nasawi. Pero ayon sa pulis, tanggap ng pamilyang walang foul play sa insidente. Bali po, sunog na po yung damit niya. Yung damit niya po sunog na, may mga buto sabi sunog. Nakatumba na lang po sa tabi ng puno. Sunog din po yung balat. Payo ng mga otoridad na huwag lumabas ng bahay kapag nakararanas ng pag-uulan at huwag manatili sa open area kapag kumukulog at kumikidlat. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pumalo na sa 14,003 ang bilang ng mga tinamaan ng dengue sa Calabarzon mula January hanggang August 17, 2024. Samantala mula sa Calabarzon ang isa sa 2 bagong kaso ng MPAC sa bansa ayon sa DOH.
Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace na alarma yung DOH Calabarzon sa pagtaas ng dengue cases sa rehiyon simula January hanggang August of 2024 kung ikukumpara ng isang taon. Mula 174 dengue cases sa Kalawan, Laguna na nasa state of public health emergency, 179 na ang bilang ngayon. Ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue, ikinaalarma na rin ng DOH Calabarzon. Pwede na sabihin na alarming in areas na mas mataas. But may mga area po naman tayo na hindi naman ganoon ang ating nakikitang datos. But of course, alam naman natin sa panahon ng ganitong tag-ulan ay mas marami ang nagiging imbakan ng tubig. Sa mga buwan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon, mahigit 14,000 na ang kaso ng dengue sa Calabarzon. Mas mataas ng 15.02% sa kaparehong period noong nakaraang taon. Rizal ang may pinakamataas na kaso, sunod ang Quezon, Cavite, Laguna, Batangas at Lucena. Ayaw nang makadagdag pa sa mga kasong yan si Eva, kaya ang mga naiimbak na tubig ulan, itinatapon niya bilang pag-iingat at hindi pamahaya ng kitikiti. Alagang-alaga ko lalo na mga bata. Ang paligid ko ay laging malinis. Bakit? Para nga maiwas tayo sa mga karamdaman, lalo na yung dingging, sinasabing uso ngayon sakit. May mga safety nets na rin daw na inilalagay sa mga eskwelahan para makaiwas sa sakit na dengue ang mga estudyante. Kung nakararanas na ng sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes, pagdurugo ng ilong, pananakit ng kasukasuan at panghihina, dapat nang magpakonsulta sa doktor. Let's practice yung ating forest po, yung search and destroy, yung self-protection, seek consultation, at yung selected po, fumigation or misting. Talaga po tayo ng mga dagdag na sprayman sa LGU para ma-augment yung mga manpower nila para doon sa mga fogging natin at saka sa mga eskwelahan. No? Samantala, 2 panibagong kaso naman ng monkeypox o mpox ang naitala ng Health Department. Isang taga Metro Manila at isang 12 anyos na batang lalaki sa Calabarzon. Iniimbestigahan pa raw ng DOH Calabarzon kung saan posibleng nakuha ng kumpirmadong kaso ang virus. Ace, may ginagamit na raw na surveillance report system yung DOH Calabarzon at sa pamamagitan nito makakakuha sila ng real-time data para mabilis na makatugon sa kailangan ng mga LGU. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Balik sigla na ulit ang ilang negosyo sa Barangay Santa Rita, Calzada sa Batangas City ngayong malapit nang matapos ang drainage system sa lugar. Naritong report ni Denise Abante. Malakas na pag-uulan ang naranasan mag-aalas 10 ng umaga kanina sa bahaging ito ng Barangay Santa Rita, Calzada, Batangas City. Hindi kagaya noong mga nakaraang buwan bagamat umuulan, kapansin-pansing tuloy-tuloy na ang agos ng tubig at hindi na bumabaha. Kaya balik normal na ang barbershop ni Junard matapos ang halos 2 buwang naranasang tumal sa negosyo. Isa kasi ang barbershop ni Junard sa mga naapektuhan nang isaayos ang kanal dahil sa planong pagpapalalim nito. Malaking bagay daw na hindi na binabaha sa lugar at wala ng pangamba para sa kanyang mga kliyente. Okay naman, kahit pa paano may maparadahan na tapos bumalik na rin yung mga nakakotse. May maparadahan na din kasi. Naku, wala na, ayos na. Napakalaking tulong dahil maayos na talaga. Tapos kahit matanda, hindi nahirap. Dire-diretso na sila papasok. Namimit na rin naman natin yung target natin dati bago yung nasira yung kanal. Tapos bumalik na rin yung dating. Aabot namin rin ng 30, 20 mahigit, ganun po, asang araw. Ayon sa DPWH Batangas 2nd District, posible raw na bago matapos ang 2024, maisa sa ayos na ang kalahating bahagi ng kalsada upang magbigay daan sa isa pang bahagi nito. Pagtitiyak ng DPWH, hindi na babaha pa sa lugar oras na matapos ang paggawain. Pinalalim, pinalta ng ibang design. Nag-design ako ng iba. Better sa dati. Hindi na kasi pinalalim ko yung dulo. Dati, may naka-obstruct ko na. Wala na rin ang nooy inirereklamong nakatiwangwang na pagawain at masangsang na amoy na nagmumula sa kanal habang gumagawa ng mga welding projects si Ato. Maganda na ngayon dahil hindi na binabaha at saka mahal walang daanan pati kami din Sana'y matapos na. Nakakaparada na sila din sa aming tapat. Nakausap na rin daw ng DPWH Batangas 2nd District ang San Pascual LGU para sa outfall ng kanal. Nag-hearing na. Okay na. Pumayag na sila, pati yung tatatlo namang right of way, pinakausap ko na. Okay na yan. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nakumpiska ng Mexican Navy ang nasa 7.2 na tonelada ng hinihinalang iligal na droga sa magkahiwalay na raid sa Pacific Ocean. Sa kuhang ipinadala ng hukbong dagat, makikita ang habulan ng 2 bangka sa bahaging timog kanluran ng Manzanillo City. Ayon sa mga opisyal, nakita ang 5.6 tons ng hinihinalang cocaine na lula ng 3 bangka. 15 katawang naaresto ng otoridad sa itinuturing na pinakamalaking drug seizure ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, nakumpiska rin ng Mexican Navy ang 1.6 tons ng hinihinalang shabu malapit sa baybayin ng City of Cazaro, Cardenas sa Michoacan State. Target matapos ngayong Agosto ang ginagawang inner lane sa bahagi ng barangay Soro-Soro Karsada sa Batangas City. Pero ang outer lane ng ginagawang kalsada hindi pa tiyak kung hanggang kailan matatapos ayon sa DPWH. Narito ang report ni Denise Abante. Nabuhusan na ng semento ang karugtong na 100 metrong kalsada sa bahagi ng 300-meter inner lane sa barangay Soro-Soro, Batangas City. Matatanda ang kabi-kabila ang aksidente ang naitatala sa lugar noong manakaraang buwan dahil sa nakatiwangwang noon na pagawain. Pero halos wala na raw naaaksidente ngayon ayon sa residenteng si Harry. Saksi raw siya sa naging pagbabago dito. Wala na pong masyadong nababangga. Gawin na lang maayos para hindi wala nang maaksidente. Sa September 8, ang pinakapinal na petsang ibinigay ng DPWH Batangas 2nd District na maaari ng daanan ang naturang inner lane. Pinamamadali na rin daw nila sa contractor ang pagsisemento sa ilang bahagi pa ng pagawain. Sana po hindi ayaan ng magandang panahon pa. September 8, supposed to be po, dadaanan na siya lahat-lahat na po. May 1 week lang tayong allowance. Para dapat nakabuhos na siya ng katapusan na po. Ginhawa rin daw sa mga residenteng gaya ni Sandy oras na matapos na ang proyekto. Maganda po at matatapos na rin yung maiwasan ng aksidente dyan. Marami na po ay maayos na talaga. Yung bago na yun na di dapat nila yun kasi talagang yun delikado at saka maraming nadaan dyan na gabi na mga nakamotor. Minsan kalabog na dyan makikita mo may nakatihaya na tao. Bagamat patapos na ang inner lane, hiling naman ng ilang residente gaya ni Mang Henry na maisaayos din ang outer lane. Bagay na hindi pa raw bahagi ng proyekto ng DPWH Batangas 2nd District. Ang kasama lang po sa atin ay internet lang po. Yung nakaprogram natin, siya pag-condition na. Ako naman po yung nagpapala po kay contractor. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ibinahagi ni Sanya Lopez ang isa sa mga paborito niyang eksena sa Pulang Araw. Samantala, nag-trending online ang isang eksena ni Joe Berry sa Let Matias, Attorney at Law. Narito ang report ni Hazel Alviar. Bakit hindi ang nobyo mo ang iyong tanungin? Ang eksenang ito ni Teresita at Adelina, played by Sanya Lopez at Barbie Forteza, ang isa raw sa mga paboritong eksena ni Sanya sa Pulang Araw. Ang eksena daw kasing ito ang nagpapakita ng legacy at pagmamahal ng magkapatid. Nagkaroon ng samaan ng loob ang magkapatid ng ipagkasundo ng kanilang magulang sina Teresita at Hiroshi na papel naman ni David Licauco. Mas lalo pang tumindi nang maaktuhan ni Teresita na hinalikan ni Hiroshi si Adelina. Patuloy na subaybayan ang mga susunod na eksena sa Pulang Araw gabi-gabi sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Trending naman online ang eksena ni Joe Berry kung paano niya ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga bully sa Lilet Matias Attorney at Law. Para maipagtanggol ang kanyang sarili, kinuha ni Lilet ang Miray Spray at binasa sina Era at Trixie, played by Annalyn Baro at Zonia Mejia. Ginawan pa ito ng memes ng mga netizens.
Hazel Alvior. Balitang Southern Tagalog. Alae! Alae! Alay! Alae! 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 Bahay po, para po madagdagan po yung aming bahay at makalipat na kami sa ibang lugar. Bayat lupa, para po may future na, sa future. Tatago ko na lang sa bangko, baka lalaki. O kaya business. Oh. Yung bahay at lupa, wala kami. Lupa. Ay, siyempre, yun ang mataas na value, tumataas pag, katagalan. Bahay at lote, bahay sa aking pamilya. Lupa at bahay. Para magkameron kami ng sariling bahay. Bayat lupa. Kasi ang pamilya ko ay gusto magkaroon ng sariling bahay at lupa. Yun lang hinahangad ko. Bigla ka na lang tatamay. Dapat pag-aralan mo kung saan mo gagamitin yung tinamaan. Ay wala yung basta bili ng bili. Nice. Kailangan mo yung napaplano yun. Bibili po ako ng sasakyan. Kasi po, napakahirap pong mag-commute. Wala pong masakyan lagi pag napasok sa school. Gamit po sa school. Dahil nga po back to school na rin po at kailangan din po ng mga supply sa pasukan. Mansion? Para magkakasama po kami ng family ko sa comfortable na ba? Siguro po house and lot. House and lot. Ganun din. Para sa family po. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.